Sa bawat kwento ng tagumpay ay isang matibay na komunidad. Tunghayan natin ang kwento ng pagkakaisa, panalangin, pagsisikap at pangarap ng Coral Kambing Elementary School. Sa malawak na lupain ng tubuhan, tila walang ibang makikita kundi mga hanay ng tubo na sumasayaw sa hangin. Dito sa dating bahagi ng Hacienda Luisita, may isang paaralang mahirap mapansin sa unang tingin. Ngunit sa gitna ng kawalan, naroon ang isang buhay na komunidad, matatag, nagkakaisa at may kwentong sumasalamin sa pag-asa. Noong panahon ng mga Espanyol, kabilang pa ito sa mga ari-arian ng Kompanya General de Tabacos de Filipinas o mas kilala bilang Tabacalera, isang kumpanyang pangkalakalan ng tabako na pag-aari ng mga Kastila. Noon, ang bahaging ito ng lupa ay nagsilbing pastulan ng mga hayop ng mga Espanyol. Dito nila pinapastol ang kanilang mga kambing. Mula roon, isinilang ang pangalang Coral Kambing, hango sa salitang Espanyol na Cuadra de Cabras na nangangahulugang kulungan o pastulan ng mga kambing. Ngayon, bagaman kakaiba sa pandinig ang pangalang Coral Kambing, ito'y sumasalamin sa kanilang tunay na pagkatao, simple, totoo at matatag sa paglipas ng panahon. Itinatag noong 1956 sa pangunguna ni Ginang Susana Escoval at 4 na dedikadong guro, nagsimula ang paaralan sa mga mag-aaral ng grade 1 hanggang grade 4. Mula noon, malinaw ang misyon: abutin ang mga batang walang akses sa edukasyon at bigyan sila ng pagkakataong mangarap. Sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Ginoong Wilson G. Mataga ang paaralan, kasama ang 14 na guro na nagsusulong ng libre, inklusibo at makabuluhang edukasyon. Ngunit ang tunay na lakas ng Coral Kambing ay hindi lamang nasusukat sa dami ng guro o gusali, kundi sa dami ng magulang at miyembro ng komunidad na kaisa ng paaralan. Bilang isang SPTA president po, kami po ay naglalaan ng oras para makipag-ugnayan sa paaralan. Kami po ay laging dumadalo sa mga meeting, activity at sumusuporta sa programa ng paaralan. Lalo na po sa programang Project Ugnay sa Pag-unlad po. Ang Project Ugnay sa Pag-unlad, isang inisyatibong nagpalakas ng ugnayan ng paaralan, pamilya at komunidad. Dito nagsimula ang mga gawaing tulad ng home visitation, parent mentoring at ideas portal, isang sistemang tumatanggap ng mga mungkahi mula sa magulang at mag-aaral upang mapaunlad pa ang paaralan. Nagsimula po ang Project Ugnay noong 2020 po sa pandemic. Tapos po nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Halos twice a month po may meeting kami at para maging aktibo mga magulang sa pagdalo dito sa meeting, may GC po kami. If ever na wala naman po cellphone, nag-house to house po ako para lagi po silang maka-attend sa meeting namin. Nagtuturo din po kami sa kanila, lalo na pag walang pasok po. Tsaka nung pandemic po, nagtuturo. Minsan po nandito kami sa school, rin, mga parents, sumusuporta at nakantabay sa mga teachers sa pag-aaral ng mga bata. Andito po kami lagi. Sa oras na pangangailangan nila, nandito po kami. Sa pamamagitan ng proyektong ito, nabuksan muli ang komunikasyon, hindi sa internet, kundi sa pintuan ng bawat tahanan. Bilang isang magulang po, lalo na para sa aking anak, sa kanyang edukasyon, nakikipag-isa po ako dito sa school, lalo na po sa mga teacher, lalo na po sa kanilang classroom, kung meron po silang kailangan, yung teacher niya na sinasabi po sa aming mga magulang ngayon kung ano pong kailangan nila. Gusto ko pong iparamdam o ipakita sa aking anak na nagmamalasakit po ako dito sa school para
siya din po ay magmalasakit sa kanyang edukasyon. Hindi lang po lahat sa teacher lahat kasi kailangan din po ng support ng mga bata. After sa teacher, syempre kailangan po natin i-guide yung mga bata. Yung mga parents po kasi dito, ma'am, so per room po, ganon, meron po kaming project. So sa grade 1 po sa amin, yung mga parents po, nag-provide po sila ng project na printer para po mas lalo pong makater yung learnings ng mga bata. Nag-come up po kami sa idea na mag-provide po kami ng printer para po mas lalo din pong accessible sa mga bata po. Kung ang mga magulang ang unang sandigan sa paghubog ng mga bata, may isa pang katuwang ang Coral Kambing na hindi kailanman nagkukulang sa pagtugon sa pangangailangan ng paaralan at ng mga mag-aaral. Siyempre, siguraduhin natin na ligtas yung ating mga kabataan pagpasok at paglabas hanggang sa pag-uwi. Kami po, ng mga kasama ko sa konseho, may mga kanya-kanya kaming committee, may mga committee sa health na tumututok kung ano yung may tutulong namin, may bibigay dito sa ating eskwelahan. Sa likod ng bawat ligtas na lansangan, maayos na kapaligiran at matagumpay na gawain ng paaralan ay ang barangay, ang matatag na kaagapay ng paaralan sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapakanan ng mga bata. Kami po, dahil wala namang budget, pero humanap kami ng paraan para makatulong. At sa bawat batang tumatapak sa paaralang ito, may kasamang alaala ng mga nauna. Gaya ni Sir Fidel, isang alumnus na saksi sa mapagpakumbabang simula ng paaralan. Naging inspirasyon namin ang aming naging kasaysayan sa nakaraan, kung saan ang aming mga ninuno ay hirap na hirap sa buhay, gayon man napakayaman sa mga pangaral at pangarap at pananalig sa Diyos na isang araw magbabago ang lahat. Gaganda ang Coral Kambing, gaganda ang pamumuhay ng mga taga-Coral Kambing, at higit sa lahat, gaganda ang buong pamayanan. Ayon sa kanya, ang pagtutulungan at pagiging iisa ng mga mamamayan sa komunidad ang silbing inspirasyon sa patuloy pang pag-unlad at pagsulong ng Coral Kambing, lalo't higit ang matibay na pananalig sa Diyos. Ang lakas ng lahat ng naririto ay dapat manggaling una sa taas at manggaling sa isa't isa. Kasi dito sa Coral Kambing, marami kami pero iisa lang kami. Iisa lang kami pero marami kami. Ibig sabihin, napakarami namin pero meron kaming iisang pangarap at iisang mithiin, at yun ay ang ikagaganda ng Coral Kambing sa kinabukasan. Iisa kami pero marami kami. Ibig sabihin, isa lang ang Coral Kambing pero napakarami namin ditong nangangarap, nagsisikap at laging nananalangin. Para sa kasalukuyang punong guro ng paaralan, ang tagumpay na tinatamasa ngayon ay hindi lang bunga ng kanilang pagsisikap, kundi ng bawat kamay na tumulong, bawat pusong nagmalasakit. Sa tulong po ng aming mga stakeholders, ako po bilang punong guro ng paaralan ng Coral Kambing Elementary School, kasama po ng mga guro, lalo pa po namin pagbubutihin ang aming trabaho dito sa paaralan upang may sulong po natin ang kalidad ng edukasyon, lalo na dito sa Coral Kambing Elementary School. Sa gitna ng tubuhan, may paaralang patuloy na sumisibol. Sa bawat batang natututo, may magulang na nakikibahagi. Sa bawat proyekto, may komunidad na nag-aalay ng oras at lakas. Bakit may mga taong ipinupunla ang isang mabuting binhi na kapag tumubo na'y inaalaga ang mabuti upang sa pagdating ng panahon, maging isang puno itong matibay, mamumunga ng marami, magbibigay ng lilim na napakaaliwalas. Samantalang pagdating ng panahon, hindi naman niya makikita at makikilala kung sino ang pipitas ng kanyang bunga at sisilong sa malago nitong dahon at sanga. Bakit niya ginagawa ito? Kasi naniniwala siyang napakaganda ng bukas, lalo na para sa Coral Kambing. Ang Coral Kambing Elementary School
ay patunay na hindi kailangang nasa syudad upang magtagumpay. Dahil sa gitna ng kawalan, naroon ang puso ng edukasyon, isang paaralan, isang komunidad, isang adhikain. Tunay na sa sama-samang pagkilos ng buong komunidad, ang tagumpay ay tiyak makakamtan. Mula rito sa SDO Tarlac Province, kasama ng buong SDO Broadcast Team, ako si Ana Feliz Tumakin, marangal na umaaksyon para sa edukasyon, Central Luzon.